Gusto niyo ba makakita ng longga ng bunny rabbit? Here, hon. Ito yung mga damo na nakuha namin na napatuyo na. We're talking about those weeds. Yeah. Ito sila para pinatuyo namin para mag For fluffy. Strawberries now. Okay. You're growing strawberries, are you? Yeah. Oh, okay. Honey, not that. That's very green. It's sour. It's a bit. I know this. Over there, honey, honey. Honey, there, there. Kind of sour. There. Here, hon. No, not that. Oh, yeah, that one. Here, Lance. Lance. Over. If you just stay here, honey, there's a lot. If I step in the middle, Yeah, you're fine. step in the center, I'll get the mother load. On the bottom, Lance. Let me see, hon. Your brother was just there. Eh? Whoops, wasted free potential raspberries. Oh. Okay, ready. I'm done. Here, I can't Lincoln. find any more. Here, Lincoln. It's a lumpy one. I have a question, Mommy. Hmm. Don't move. Don't smile. Now smile. Oh, who's this? Oh no, you got lots of seeds again. Cookie! Look at Cookie. Cookie. Lots of, oh my God, look. No, because you're going to hear. Look. Look, Cookie. Cookie. It's got to be really red. Cookie. Like that. Cookie. Here. Cookie. Gusto niyo ba makakita ng longga ng bunny rabbit? Ito. Diba? Ayan sa malayo, ganyan.
Gaano kaya kalalim yung nahukay nila? Kasi pag winter, nabubuhay pa rin sila eh. Oo, nakakatakot naman. Natakot ako baka biglang lumabas. Si Cookie hinahanap yung bunny rabbit. Tara na, Cookie! Cookie! Si Cookie ay agent siya. Detective. Cookie, here! Cookie, come on! Cookie, don't trample Grandma's flowers! Tignan niyo yung itsura ni Cookie. Ako. Cookie, here! Ako, tignan niyo. Tignan niyo si Cookie. Cookie! 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 Ito yung mga damo na nakuha namin na napatuyo na. We're talking about those weeds. Yeah. Ito sila para pinatuyo namin para magaang ilagay sa bag kasi hindi libre yung bag. Okay, Han, I'm actually gonna move it. Ooh. Don't break it. You want to hold it here. You want to forget this part. But, okay. So just hold that part, please. You should do it on the other side. Yeah, there. Yeah, that's good. No, don't. Just do that. Yeah, that motion. Like you're. Oh, look, it's clearing. Yeah. As if you're pumping water. At ito po ang aking buhay stay-at-home mom. So, ganito lang po kasimple ang aking buhay stay-at-home mom. At kung anong mga gawain namin na mapagtutulong-tulungan ay ginagawa namin. Mostly kapag summer, yung ganito, lagi kaming nasa outdoors. Na-enjoy talaga namin. Kaya gusto ko rin yung nagtanim ako ng mga maraming halaman para yung mga anak ko, kapag ka nasa labas sila, feeling relax kasi napapaligiran sila ng halaman. Although, syempre, aminado ako, ang backyard ko ay hindi para sa lahat. Dahil hindi siya ganon ka-organized. At ganito talaga ang nag-work sa akin. Ganon talaga. Kung anong nag-work sa'yo at hindi ka naman nakakapanakit ng ibang tao, diba? Gawin mo. Diba? Pag tinignan niyo yung, alam niyo ba, kapag pumunta kayo sa taas namin, pag tinignan niyo yung view, pare-parehas lang yung mga kapitbahay namin. Puro grass, tas meron silang patio, at yun na yun. Kami lang talaga yung, meron yung dalawang pamilya doon. Parang 4 doors down sa tabi, sa ano ng bahay namin. Yung backyard nila, similar sa amin, na maraming tanim, tapos, sa kanila naman, tawag dito, yung tinatalon na ng mga bata. Nakalimutan ko na. Trampoline. Yun, trampoline. Yung may mga
kaedada ng mga anak ko na kasama rin nila sa school. May mga trampoline naman sila, tapos may mga ganito ring mga tanim-tanim. So anyways, simpleng-simple lang ang buhay namin sa kapag ganito. Pag gising sa umaga, syempre, ako ang maunang magigising, magpe-prepare ako para kay Mushi. Kay Mushi lang, kung bakasyon ng mga anak ko. Pagkatapos, maya-maya naman magigising na yung mga anak ko, yung mga anak ko naman. Pagkatapos, syempre lalabas kami. Kailangan ilabas tong si Cookie. Kasi minsan ayaw niya magbanyo sa backyard, gusto niya pa doon sa malayo kasi marites siya. Tapos may ambilis, umikot ng panahon. Kasi pagkalabas namin, magpapaikot-ikot yung mga anak ko sa playground, maglalambaraks. Maya-maya, uwian na. Pagkatapos, yung mga hobby nila dito, yung mga nasa YouTube channel nila, gagawin nila dito. Tapos maya-maya, tanghalian na. Luluto ka na naman. Pagkaluto mo, siyempre, nagluto kayo, kumain kayo, anong kasunod? Maghugas ng plato. At pagkatapos maghugas ng plato, siyempre, linis na naman. Parang, naulit-ulit na lang siya, ganun talaga. Ganun talaga ang sa akin, ang buhay nanay ko. Nauulit-ulit lang siya. At naiiba lang, syempre, kapag lumalabas kami at nagka-camping. Actually, pag nag-camping, parehas lang. Parehas lang din eh. Kaya nga minsan gumagamit, mas gusto ko yung nagpe-paper plate kami para maiba naman. Pagkatapos kumain, alis agad para ma-enjoy. So anyways, ganito ang buhay nanay. Actually, yung buhay nanay ko ay lalong naging mas makulay nung dumating si Cookie. Kasi siya yung naging bunso. Nabibreak ni Cookie yung monotonous life ko. Yun nga, yung mga nabanggit ko. Kasi minsan, tinitignan ko siya. Tapos parang pag tinignan niya ako, para siyang nakikipag-usap na, ilabas po na ako. Yung ganun. Kahit hindi pa oras ng paglabas niya. Yung minsan lalapit siya tapos yung ulo niya, yung parang, uy, kamutin mo ako, ganun. Tapos ilalabas ko siya. Paglabas ko, automatic makikita ko na yung mga kamarites ang aso ni Cookie. Tapos yun makakausap ko na yung mga kapitbahay ko. Actually, sa mga for parent dyan, relate ba kayo? Na nung wala pa kayong aso, pag lumalabas kayo, ganun lang yung lumalabas lang kayo. Tapos, biglang nung nagkaaso kayo, biglang dumami yung mga taong nakakausap nyo. Actually, yung isa sa mga friends ko dito sa neighborhood, so matagal na kaming mag-friends, naging friends kami dahil sa fur babies namin. Yun, nagkausap kami. Tapos meron yung mga tinatawag na, ano ba yun, casual lang, yung mga nagbabatian lang, usap-usap, ganon. Tapos pupunta dun sa yung malapit na dog area sa amin, tapos ganon. Pero yung isa talaga, kahit anong yung mga sa buhay ko, yung mga nangyayari, sa buhay niya rin, yun, nag-share kami. So, biyayang malaki ka pala, Cookie. Yun, yan lang ang aking buhay nanay. Isa sa mga buhay nanay na nilolook forward ko, hindi naman nilolook forward, pero nag-i-enjoy talaga ako mag-grocery shopping. Yung mga aisle, kahit wala kang bibilin sa aisle na yon, wala lang, gusto ko lang siyang ikutin. Parang nakaka-relax siya sa akin. Siguro dala na rin ng age. Tas minsan yung tawag dito, yung magpunta ka lang sa park, pag nasa park kami tapos wala namang ibang aso. Kasi pag tawid namin ng bahay, park na siya agad eh. Yung maupo lang kami ni Cookie, gusto ko na rin yon. So, ganyan lang. Actually, yung bike ko, gusto ko yung bike ko, lagyan ko siya ng basket. Kasi naman ako, pag nag-bike ako, si Cookie, may iwan lang siya sa bahay. Kaya dahil maliit naman si Cookie, magkakasya si Cookie sa basket. So, yung bike ko, next year o baka this year, gusto ko siyang lagyan ng basket para pag nag-bike ako, sama kami ni Cookie. Anyways, etong damo na to ay tuyong-tuyo na talaga siya. Maano siya, tawag dito yung parang maalikabok na. Sana nag-mask ako. Kaya di ako nakangiti kasi yung naalikabukan yung mukha ko. At sa mga stay-at-home parents po dyan, please comment down below ano ang pinaka gusto nyong ginagawa.
Tulad sa akin, ang gusto ko gardening at syempre yung 'pag nagpunta ng grocery store, yung lilibutin ko yung bawat aisle. Sa inyo naman po, ano ang pinaka-relaxing o gusto niyong ginagawa? At gusto ko siyang mabasa sa comment section. Thank you! Mommy, I see a black thing in Cookie's mouth. What's that? A black thing. What? It's on around here. It's hard to see. Napakabilis ng panahon ngayong darating na pasukan. Yung mga bata, mag-school bus na sila. Super big changes talaga. At alam naman natin, ang mga fur babies natin, di ba? Mas mabilis silang tumanda kaysa sa atin. Ang vlog na to, kung papanoorin, sobrang simple lang. Simpleng-simple lang talaga siya. Pero para sa akin, etong moments na to, ay napakalaki ng impact sa akin. Sobrang ini-enjoy ko siya, sobrang chine-cherish ko, at sobrang binavalue ko. At thank you kay Lord, meron kami nitong memories na to. Oh no! The rug came off.